Boom! Bawsi! Nadali ka, paring Yumir. Ano ba kasing sinasabi ko sa inyo palagi? Walang kwenta. Yang kasal na yan. Huwag kayong magpakasal sa babae, lalong-lalo na at mayroon kang mga pangarap na gusto mong maabot. O sabihin na natin, kung ang gusto mo ay ang maabot ang tunay mong potensyal bilang tao dito sa mundo. Lalo na kung ang focus mo ay yung purpose mo in life. Katulad nito ni Yumir na ang kanyang focus o priority ay yung kanyang pagiging atleta na sa totoo lang nagbigay karangalan sa ating bansa, di ba? Nagbigay siya ng bronze medal nitong nakaraang London o nitong nakaraang Olympics sa France, okay? Ang binigay sa atin yan ay isang, of course, napakahirap kunin na bronze medal, okay? Na kanyang priority nga. Kaso dahil nga dito sa sitwasyon niya na ito, ngayon sa ay merong pinagdadaanan na hindi kaaya-aya o sabihin na nating problema, which is actually kinakasuhan siya ngayon ng kanyang misis ng vowsy dahil daw sa physical at mental o kung ano-ano pang mga kaso yan, okay, na pasok sa vowsy na hindi ko na mentionin dito dahil of course kailangan natin sumunod, okay, dito sa YouTube, okay? Kumbaga, kayo na ang bahala, do your research. Pero, yun nga, kinakasuhan siya ng vowsy o kinakasuhan siya ng mga bagay na hindi maganda o tama na ginagawa sa isang babae. Netong asawa niya, okay? Na ang sabi nga, ang rason daw kung bakit siya kinakasuhan yan, ay dahil sabi nito ni paring Yumir Marshall, okay? Ano daw, ganda ng pangalan eh. Kaya anong binanggit ko, naangasan talaga ako. Angas eh, di ba? Yumir Marshall. Tapos, isang Pinoy na atleta na nagbigay ng bronze medal sa Pilipinas. Di ba? Angas, di ba? Tapos ngayon, vowsy. Di ba? Ngayon, kinakasuhan ng misis niya, di ba? So, yeah, man, that's BS. Yumir, man, sayang naman. Diba? Pero yun nga, gaya nga nang sabi ko, ito ngayon yung hinaharap nito ni Yumir, nang dahil nga dito sa sitwasyon niya na ito. Kasi nga, siya married man, okay? Committed siya sa isang relasyon. Pero, ang focus niya pala, o ang priority niya pala, ay yung purpose niya, o itong sport niya, which is actually yung boxing, okay? Na kung saan nga, magaling naman siya talaga. Yun nga lang, sa pagkakarinig ko, sa pagkakasabi ni paring Yumir, matagal na raw talaga kasi niyang gustong iwanan itong babae na ito, okay? Gusto na raw niya talagang hiwalayan kasi hindi na raw sila masaya at hindi na sila okay. Okay, yun nga lang daw, since ayaw pa rin makipaghiwalay sa kanya nitong babae na ito kahit na hinihiwalayan na niya, yung babae habang tumatagal ay gumagawa na raw ng hindi magaganda. Kumbaga, self-defense lang daw yung kanya, kaya niya daw nagawa yung mga bagay na nagawa niya dito sa babae niya na ito. Gawin niyo na lang yung research nyo, okay? Medyo iniingatan ko yung mga sinasabi natin dito eh. Okay, kumbaga, kaya niya daw nagawa yun sa babae ay dahil may ginagawa daw na hindi na maganda sa kanya yung babae. Dumidepensa lang daw siya. Okay, kung saan ito ay medyo may pagka-physical. Okay, itong bagay na tinutukoy ko na ito. Okay, na hindi natin pwede mentionin dito. Pero again, do your research na lang mga G. Okay, so bagay na hindi sana mangyayari kung wala siyang asawa. 'Di ba? Kasi alam nyo kung bakit minsan umaabot tayo sa ganyan. Kumbaga, umaabot sa punto na, kasi may issue dito na may babae daw si Yumir. Okay, Marshall. Ano to? Alleged to. Hindi natin sure kung totoo to. Yumir, di ko rin alam yan kung totoo. Narinig ko lang. Okay? Sabi nila, may babae daw si Yumir. Okay? Hindi raw totoo yun. Kumbaga, pinagbibintangan lang daw nung asawa niya na babae niya yun. Kasi daw, hinihiwalayan na raw niya itong asawa niya noon pa. Ayaw lang daw nung babae. Hanggang sa nagresulta nga daw na merong isang babae daw na nag-iwan ng nag-iwan o nakaiwan. Hindi natin alam kung iniwan o naiwan o iniwan talaga ng babae. Hindi natin alam kasi alam niyo naman na shit test ng mga babae, diba? Tinuro ko na sa inyo yan, diba? Nung nakaraang video ko, ikinuwento ko sa inyo, nag-iiwan ng gamit, diba? So, naiwan daw yung wallet ng babae na nahuli nung misis. Tapos, nung nahuli daw nung misis yung,
wallet na yon, nakita niya may ID, so nalaman niya kung sino yung babae, hanggang sa dumating yung punto na ibabalik daw sana nung ni Yumer yung wallet do sa may-ari nung yung wallet na yon. Okay, nag-check-in yata, hindi ko masyadong yung detalye, kasi alam niya naman, di ako masyado nag-chichismis sa ganyan pinapakuha ko nga lang yung mga info sa mga sa mga staff ko, sa mga researcher ko. Okay, so yun nga, ayun daw, hanggang sa dumating daw sa punto na magkikita raw sila sa sa hotel talaga. Okay, sa hotel, kasi may kumakalat daw na video, hindi ko alam kung ano yung video niyan. May kumakalat daw na video kung saan nagkagulo-gulo daw sila, dahil nahuli daw sila sa loob ng hotel. At yun daw yung rason kung bakit nasa loob siya ng hotel. Kung babalik daw niya yung wallet dun sa may-ari na kaibigan niya daw, okay, sa loob ng hotel. Okay, syempre itong misis, nung nalaman niya kung saan pumunta si Mr., which is si Yumer Marshall, okay, at sinundan nila. Nung sinundan nila, nalaman nila na nasa hotel, inatake daw. Okay, hindi ko alam kung ito yung tamang storya, pero galing na rin to mismo kay Yumer sa video niya nung in-interview siya. Okay, inatake daw yung yung babae. Okay, nito ni Yumer na sinabi nung sa side naman ng misis, sabi niya babae daw ni Yumer yon. Okay, yung babae na iyon. Pero totoo man na may babae o wala si Yumer, ang bagay na gusto kong makita ninyo dito sa sitwasyon na ito ay kung gaano ka-toxic o gaano kagulo o gaano ka hindi masaya ang isang marriage o relasyon na may kasal o kapag ka ikinasal ka sa isang babae. Alam ko na inaakala ninyo na kapag ka naikasal ka sa isang babae ay yun na yung time na matatahimik na yung utak mo o marirelax na yung utak mo kumpara sa nagde-date ka lang o kaya wala ka pang babae. Okay, alam ko na parang kahit paano nagme-make sense yun, di ba? Kumbaga, o nga naman, magsisettle down ka sa isang babae, di ba? Tapos magtatrabaho ka, alagaan ka niya, magkakaanak kayo, di ba? Tapos magiging masaya kayo, di ba? Parang ang ganda tingnan nun. Kaso hindi yun ganun. Tandaan nyo, ang babae ay emotional. Okay? Taas ang estrogen level niyan. Okay? Tapos, hindi consistent ang nararamdaman niyan. Okay? Pabago-bago ang isip niyan, pabago-bago ang pakiramdam niyan. At para magawa mo na maging consistent ang nararamdaman niyan, dapat yang babae na iyan, o para makontrol mo yung sitwasyon, dapat yang babae na iyan ay mapasunod mo o maparespeto mo sa iyo. At magawa mo na mapanatili na siya ay nag-e-enjoy o masaya sa relasyon na mayroong kayo. Kaso mahirap yun gawin kung yung babae mo ay validated mo na, meaning wala na siyang hinahabol na relasyon o sabihin nating price sa iyo dahil nga ibinigay mo na, kasal na kayo, okay? Tapos mawawala yung mystery, mawawala yung excitement, tapos magiging predictable ka na dahil of course, married na kayo. So, validated na yan. Okay? Tapos, sabihin natin, of course, dadating ang time, may mga oras na hindi mo makokontrol yung sarili mo, mag-aaway kayo, di ba? Hindi na siya masaya. Bagay na pwedeng magbunga ng toxic na environment. Isipin mo, gusto mo ba yung ganyan? Yung magulo kayo? Bagay na katulad nung nirereklamo o sinasabi ni neto ni paring Marshall. Ang sabi niya, hindi na raw siya masaya sa relasyon nila. Matagal na raw niyang gustong hiwalayan yung asawa niya. So ibig sabihin, kung nangyari sa kanya, pwedeng mangyari din sa iyo. O kung totoo man na may babae siya, then pwede mo ring magawa ito someday. Isipin mo, kasi nga may mga dadating na babae na sabihin natin noon hindi ka pwedeng pansinin. Ngayon nagkakandara pa na sa iyo kasi nga improve na yung buhay mo. So, instead na babae ang tutukan mo, yung self-improvement ang tutukan mo, yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal. Dahil nga, habang tumataas ang value mo, lalong dumadami yung mga babae na pwedeng maging option mo o magkakagusto sa iyo. Katulad dito kay Marshall, 'di ba? Kay paring Marshall, 'di ba? Tingnan mo siya, dahil nanalo siya ng Olympics, 'di ba? Marami na sigurado pumapansin sa kanya ngayon. Pero hindi ko sinasabing totoong nambabae siya o niloko niya tong asawa niya o may ginawa siyang hindi maganda. Ang punto ko lang is kung sakali man na ganun yung nangyari, then ito yung bagay na dapat kasi na inuuna mo, 'di ba?
Instead na masaya ka sana at ang tutok mo lang is yung purpose mo, yung yung success mo, yung improvement mo, 'di ba? Imbis na yun lang ang tinututukan mo at nagiging masaya ka pa sa iba't ibang klaseng mga babaeng pwede mo makilala, lalo na yung mga mas matataas na level na, 'di ba? Imbis na ganoon sana, ang nangyari tuloy ay yung kabaligtaran. Ngayon na-vowsy ka pa, 'di ba? Ngayon pwedeng mapagastos ka ng malaki, pwedeng makulong ka pa o pwedeng mawala pa yung lisensya mo, 'di ba? O kung ano man pwedeng mangyari sa kanya, 'di ba? So pwedeng maapektuhan yung karir niya, masira yung pangalan niya ngayon. Dahil totoo man o hindi ang reklamo ng isang babae, kapag babae na ang nagreklamo, delikado tayo mga lalaki sa society kasi nga mabilis tayo nahusgahan na tayo kaagad yung masama dahil yung babae siya yung mas weaker species at nakasanayan na natin yan. Nakondisyon ang mga utak natin, nakaprogram yan sa mga utak natin na kapag ka ang babae nagsumbong ng hindi maganda, lalo na kung tungkol sa katulad ng nangyari dito, pinapaniwalaan na kaagad nila yan. Kasi nga bakit daw magsusumbong ng ganun yung babae, kahihiyan daw niya yun. Okay, noon yan. Pero ngayon syempre iba na, di ba? Pero ganun talaga kumbaga naging tradisyon na. So kahit na hindi totoo yung sumbong niya, pag naisumbong ka na, papaniwalaan na kaagad yun, sira ka na. Kahit na sabihin natin hindi pa patunayan sa korte na ginawa mo naman talaga yun. Kumbaga na hindi mo naman talaga yung ginawa. Pero dahil yun nga, nagkaroon na ng public trial, talo ka. Okay, lalo lang kung kilala ka. So talo dito si si paring Marshall. Okay, dahil nga tawag nga dito, yari siya dahil babae ito. Lalo na kung yung babae na ito naging asawa mo pa. Kakampihan talaga ng madlayan. Lalo na kung isa kang successful na lalaki. Marami na iinggit sa'yo. Maraming gustong makitang bumagsak ka. So kung ito ang isa sa mga way nila o isa sa mga paraan para mapabagsak ka o maging kalibel ka ulit ng mga talunan para hindi nila masabing mas superior ka sa kanila, hihilahin ka talaga niyan pababa. Sisiraan ka talaga niyan. Pag-uusapan ka talaga, wasakin ka talaga. Ako, ginagawa ko to para maging example ka sa karamihan para hindi natularan yung mga pagkakamali mo. Hindi nga kita inaakusahan, di ba? Gusto ko lang may matutunan sila at kung mapanood mo man to, may matutunan ka rin. Okay? Pero yung siraan ka, hindi ko intention yun. Ang gusto ko, matutunan natin kung ano yung mga dapat gawin sa susunod. Okay? So, yeah. Pero yung iba, gusto nila makita talaga na bumagsak ka ngayon. Gusto talaga nila makita yan na mangyari sa yan. Okay? So, better mag-ingat kayo sa desisyon ninyo dahil kung hindi ka sana nagpakasal, di sana hindi nangyari to. Dahil di ka pa naman pala marunong at di pala alam ang female nature, wala ka palang game, pero still, binla mo ng singsing yung babae, tapos ngayon, nung di na maganda yung sitwasyon ninyo, nangyari na itong mga nangyari sa inyo. Pero, hindi naman natin alam kung ano man talaga yung nangyari sa inyo. Pero, sigurado ko, one thing is for sure, sa isang committed na relationship, lalo na sa marriage, palaging may mag-cheat, palaging may mangiiwan, okay? O sabihin nating palaging magiging hindi masaya o magkakaroon sila ng toxic na relationship, okay? Toxic na environment. Laging ganyan yan. Hindi lahat ng magkasama sa relasyon, o sabihin natin, hindi porque hindi naghihiwalay yung dalawa, ang ibig sabihin yan, masaya pa sila. Tandaan nyo, meron tayong ex-less na relationship. Yung wala na nangyayari sa babae at lalaki. Okay? Yung patay na sa loob ng kwarto. Wala na. Companionship na lang. O minsan di pa nga nagtatabi. Okay? May mga ganyan. Meron ding mga nagsasama, tas sobrang toxic, lagi na nag-aaway. Meron naman, nagsasama na lang para na lang do sa marriage, tapos may kanya-kanya ng ibang relasyon. Okay? Iba naman, nagkakaanak sa iba. Okay? So, hindi porke kasal pa rin sila, o magkasama pa rin sila, o mukhang masaya sa internet, o sa social media, ang ibig sabihin ay tama na yung desisyon nila sa kasal na yan. Yung iba, gusto nila na ipaglaban pa rin yung marriage nila, ipaglaban na tama sila, tama yung desisyon nila, dahil ayaw lang nila mapaya. Kaya isasama nila kayo dun sa na yun, sa miserableng buhay na yun. Dahil ayaw lang magmukha silang hindi nag-iisip o mukha silang inferior. Kaya paglalaban pa rin nila na tama yung marriage. Pero alam nila sarili nila na sila mismo dumadanas ng hindi maganda sa loob ng relasyon na yun. Okay? Lalo na yung mga babae. Dahil yung mga babae, they just wanna have fun. Gaya na sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang gusto ng babae ay yung wedding. Kasi nga may excitement, may drama, di ba? Naluluha-luha pa sila, di ba? Parang di ba, Walt Disney movie, di ba?
Kaya yun ang gusto ng babae. Tsaka validation sa kanya yun, napangkasal siya, di ba? Kakaingitan siya, hindi pala siya basta-basta na babae lang, dadating pala ang time, may magpapakasal pala sa kanya, di ba? So, yeah, yun ang gusto niya. Yung validation nun, yung moment na yun, yung experience na yun, yung excitement nun, yung drama nun, okay? Yung makukuha niyang status dun, okay? Yung kakaingitan siya, yun ang gusto ng babae sa mga oras na yun, kaya gusto niya makasal, pero hindi yung marriage, okay? Dahil doon sa marriage, ang usapan na dun is yung boredom, yung yung mga problema, okay? Kaya ang gusto niya is yung wedding lang at hindi yung marriage, okay? And pagka nangyari na yan sa babae, ang mga pwedeng gawin yan is pwedeng mag-cheat, okay? O kaya mang-iwan, o kaya mag-stay, pero bibigyan ka niya ng isang malaimpyernong relasyon, okay? O malaimpyernong mundo na hindi mo magugustuhan. Tapos hindi mo makukuha yung gusto mo sa kanya, hindi siya susunod sa'yo, maging sakit siya ng ulo, o gagamitin lang niya yung mga resource mo, okay? O sabihin nating yun, iba, aabot pa sa punto na may gagawin ka na ng mga hindi maganda na ang kaya lang gumawa mga demonyo, okay? O sila lang may kayang gumawa niyan, pero mga tao hindi na kayang gawin yan. Pero kayang gawin ng babae mo yun sa'yo pag nawala na siya ng respeto sa iyo. Okay? Lalo na validated mo na siya. Alam niyang siya yung boss mo, alam niyang takot kang mawala siya, alam niyang kaya kanyang kasuhan, alam niyang hawak kanya sa leeg, dahil syempre nandyan ang vowsy. Sabihin nga lang niya na nagkaroon ka na may nagawa ka sa kanyang hindi maganda, na nagdulot sa kanya ng psychological damage o sabihin nating nagkaroon ng negative na mental effect sa kanya, doon pa lang may kaso ka na kaagad. So ang dami niyang kaso na pwedeng gamitin sa'yo kung kasal kayo, nagsasama kayo sa isang bahay. Tapos syempre hindi ka naman perfecto. Minsan nagkakamali ka talaga, magkasama kayo sa isang bahay, o anong pwede mangyari ngayon? Makikita niya mga pagkakamali mo. So pag nakikita niya pagkakamali mo, nata-turn off siya, bumababa yung respeto niya sa'yo. So habang bumababa yung respeto niya sa'yo at kasal kayo, tapos aware siya sa vowsy, tapos alam niya na may power siya sa'yo, alam niya na takot kang mawala siya, o alam niya susunod ka, then anong gagawin niya? Diba? Abusuhin niya yung kapangyarihan niya ngayon. Okay? Ngayon, pag inabuso niya yung kapangyarihan niya, kawawa ka ngayon. Maraming pwedeng mangyari. Diba? Pwedeng di mo na makukuha yung gusto mo, magsusunod-sunuran ka lang sa kanya, o kaya siya mismo, hindi niya maintindihan yung sarili niya, bakit nagiging bastos na siya sa'yo. Tapos di mo yung magugustuhan, anong gagawin mo? Mambababae ka. Ngayon, pag nambabae ka, tapos nagalit siya, makakasuhan ka na naman, di ba? Vowsy na naman. O kaya, pwede pang umabot pwede ka pang makasuhan ng, concubinage, di ba? Di ba? So, pwede ka madali nun, kasi nga, may babae. O, di ba? Or, pag sa babae, di ba? Adultery. So, yun yung sinasabi ko. So, mag-ingat kayo, okay? Totoo lang, mas maganda huwag kayo mag-asawa talaga. Enjoy nyo na muna yung life nyo. Kung dadating man time na gusto nyo magbuo ng pamilya, then don't get married. Kung mahal ka ng babae, gusto ko niya talaga, at hawak mo talaga emosyon niya, then sasama siya sa'yo at bibigay niya yung mga bagay na gusto mo, kahit na hindi ka committed o hindi kayo mag-asawa. Matter of fact, kaya kanyang bigyan ng anak kung ang hawak mo yung emosyon niya. Kasi yung kasal, walang kwenta yan. Nakapabor lahat ng batas sa kasal sa mga kababaihan, hanggang sa hiwalayan, sa divorce, sa annulment, sa babae, lahat nakapabor yan. Pati yung mga kaso na pwedeng isampa sa mga babae, lahat yan nakapabor. Tapos pag ayaw na niya sa'yo, ayaw na niya, alis siya. Pero pagka ikaw, ayaw mo na, pwede kang makasuhan ng kung ano man. Pero pwede mo rin ilaban sa korte, pero aabot pa doon, di ba? Pero yung kasal nyo, hindi ganun ka-powerful yan. Pag ayaw na ng babae sa'yo, aalis siya. Pag may iba na siyang gusto, pwede kanyang iwanan nang hindi mo nalalaman. Pwedeng ganun. Kung may lalaki ba siyang iba. Kasi umabot na sa punto na makamove on na lang kayo, tapos lalabas na rin niya yung bagong lalaki niya na yun someday. So, ganun. Diba? Walang kwenta yan, yung marriage na yan. Wala akong mapapala dyan. Okay, sayangin mo oras mo dyan. Lalo na ngayon na social media era na. Napakarami ng temptation. Okay, kahit sino pwedeng i-PM yung babae mo. So, kung yung game mo, panahon pa ni Dolphy hanggang ngayon, ngayon na social media era na, di ba? Sobrang outdated mo na, mapaglalaroan ka talaga. Okay? Mayayari ka talaga. Masayang lang yung pera mo, yung
attention mo, yung oras mo na hindi mo na maibabalik kahit ano pang gawin mo, 'di ba? Masayang lang yung energy mo, yung mga opportunity na papakawalan mo, o yung mga ibang babae na sana nakilala mo. Masayang lang lahat yan kapag ka nag-commit ka sa babae, tapos pinakasalan mo pa siya. Dahil isipin mo, paano lahat ng mga pinagsamahan ninyo, paano lahat ng mga ininvest mo dyan simula pa noon. So ngayon na maghihiwalay na kayo, tapos binausi ka pa niya, di ba? Sana mapupunta ngayon yun. So anong napala mo? Anong return of investment ang nakuha mo? Yung fun lang nang magkasama kayo. So hindi rin pala umabot sa punto na nagkatuluyan kayo. So kung ang nakuha mo rin yung katumbas ng makukuha mo lang sa pakikipag-date lang sa babae, dahil hindi mo rin naman pala target na magkatuluyan kayo, hindi rin naman pala kayo magkakatuluyan, then walang kwenta yung desisyon mo na mag-commit ka sa babae. Hindi ka tulad ng dating. Hindi pa siya validated, may mystery pa, may hinahabol pa siya sa iyo, mas mataas pa yung respeto niya sa iyo, mas mataas pa yung interest at attraction niya, kasi nga yung relasyon na mayroon kayo ay isang relasyon na kung saan ay may patuloy pa siyang hinahabol na makukuha niya sa iyo. May price pa. Okay? And also at the same time, yung relasyon na ito ay isang relasyon na kung saan wala pa siyang kapangyarihan over you. Dahil nga hindi ka committed at hindi pa kayo nagpapakasal nitong babae na ito. So ibig sabihin, kung wala pa siyang power sa iyo, wala pa siyang magagamit na kapangyarihan at hindi niya pa alam na may kapangyarihan siya sa iyo, then yung respeto niya sa iyo ay mananatiling mataas. Okay? Magagawa mo pati magpaka-bad boy, pati maging masculine o assertive ng maayos sa relationship ninyo nang wala kang iniwasan o iniilagan na pwedeng magawa mo, na pwedeng gamitin niya laban sa iyo. Di ba? Hindi ka tulad ng magpapa-bad boy ka, hindi ka magpapaalam sa kanya sa mga lakad mo. Paano ko i-vowsy ka niyan? Di ba? Sabihin niya, nagkaroon siya ng psychological effect do sa, o negative na psychological effect dun sa ginawa mo na hindi ka nagpapaalam. Hirap na siya, lagi ka umaalis nang di niya alam kung saan ka pumupunta. Umaabot sa punto na ilang araw ka hindi umuwi ng maayos. Paano gumawa siya ng istorya? Di ba? Wala kang kawala dun. Kasi nga ginagawa mo talaga yun. Hindi ka tulad ng wala kayong relasyon o hindi ka committed sa kanya, lalo na't hindi kanya asawa. Ibig sabihin, wala ka obligasyon o hindi mo responsibilidad na magpaalam sa kanya. So hindi niya magagamit sa iyo ngayon yun. Kukunti lang yung kapangyarihan niya at kukunti lang yung mga bagay na pwede niyang gamitin para gipitin ka someday. Okay? So pagka naisipan niya na ipavowsy ka o ireklamo ka dahil gusto niyang controlling ka niya, paano niya gagamitin yung hindi ka nagpapaalam sa kanya? Wala naman kayong relasyon. Nagde-date lang kayo. Okay? Pero kung dadating ang time na magsasama kayo sa isang bahay, ibang laro naman na yan. Siyempre, dahil tandaan nyo, kapag kakasama mo ng babae sa isang bahay, mag-ingat kayo kasi nga may vowsy na. Bagay na pinag-usapan naman na natin sa ibang video natin, lalo na doon sa live stream natin kung paano gawin yan sa loob ng isang bahay kapag ka magsisettle down na kayo. Pero sa ngayon, ito yung bagay na gusto kong maintindihan ninyo kung bakit hindi kayo dapat nakikipagrelasyon at dapat nagkukumit o nagpapakasal sa isang babae. Okay? Dahil nga pwedeng dumating ang time na tumaas ang value mo, mas gumanda ang buhay mo, mas dumami yung babae na magkakagusto at tumaas yung level nila na tipong yung mga babae na ito, yung mga tipo ng babae na hindi ka papansinin noon. Parang si Manny Pacquiao, di ba? Dumating yung time na nagkaroon ng balita na nag-cheat si Manny Pacquiao, di ba? Dahil nga, dumating yung time na tumaas yung value niya, na yung mga babae na yun, pati yung mga foreigner na yun, yun yung mga tipo na noon di siya papansinin noon, pero ngayon pinapansin na siya. So, dahil ngayon lang siya pinansin noon, medyo nahirapan yata si Pacman na tumanggi, di ba? Bagay na hindi pa natin sure kung nangyari ba talaga, okay, dahil mahirap na, di ba? Pero yun yung point ko doon, di ba? Kaysa mag-asawa ka at maraming mawala sa iyo na opportunity, pati yung mga ganong klaseng babae na na-enjoy mo sana, pareho lang naman din pala ang dadanasin ninyo, hindi naman pala kayo magkakatuluyan, di ba? Then ang gawin mo na lang is makipag-date ka na lang, tapos tutukan mo na lang yung grind and purpose mo, abutin mo yung tunay mong potensyal, galingan mo doon, okay? Tapos sabihin nating unahin mo yung success mo, okay? Abutin mo yung mga pinapangarap mo, tuparin mo yung mga ambisyon mo, yun ang tutukan mo kasi nga habang dumadami yung pera mo, yung success mo, umaayos yung buhay mo, lalong dumadami yung mga babae magkakagusto sa iyo. Okay? So ba't ka magmamadali? Bakit ka magsisettle down? Kung habang tumatagal, tumataas ang value mo bilang lalaki.
kung inaayos mo yung buhay mo. Hindi katulad ng babae habang tumatagal, yung mga yan, bumabagsak ang value niyan kasi nga tumatanda, mapangit yung itsura, 'di ba? Nag-iiba na yung ugali, tapos sabihin nating ano na, hindi na nga attractive kasi nag-iedad na 'di ba? Nagkakasakit, 'di ba? So mababa na yung value nila. So ba't ka magsisettle sa ganong klaseng babae? Hindi dapat yung mas bata pa sa'yo, mas healthy, mas maganda, di ba? Sa ganun kang babae muna makipag-date, tapos nung matingin tayo, mag-settle ka na, kumuha ka na mas bata, hindi yung kaedad mo lang o mas matanda pa sa iyo. Okay, dahil nga, bumabagsak ang value ng katagalan, ikaw naman, tumataas yung value mo. So, paano kung nagpakasal ka na? Tapos, merong mas okay na babae ngayon ang maali-aligid sa'yo. So, hindi mo na pwedeng makuha yon. Kasi nga, freedom mo ay nakakulong na sa marriage mo dito sa babae na ito. Okay? Makakasuhan ka din. Bagay na actually inaakusa o ginawa ng asawa nitong boksingero nga natin na ito. Okay? Kasi nga, kasal na sila. Okay? So, lumayo kayo sa marriage. Delikado tayo dyan. Okay? Makukuha mo naman kung anong gusto mo makuha sa babae nang walang kasal. Aralin nyo lang yung game. Alamin nyo yung female nature. Makuha mo yung gusto mo makuha mo dyan. At isa pa, hindi mo naman kailangan ng asawa pa sa ngayon. Lalo na kung inaabot mo pa yung mga pangarap mo. Mas maganda na abutin mo yan mag-isa. Okay, wag mo siyang isasama dyan sa negosyo mo o dyan sa ginagawa mo na yan. Kasi nga, pag sinama mo siya dyan, mababawasan yung mystery. And also, at the same time, magkakaroon siya ng paniniwala na may say na siya dyan sa ginagawa mo. Magkakaroon ka lang ng utang na loob dyan. Okay? Tapos, of course, pag ginawa mo na isinama mo siya dyan, then maapektuhan pati yung mga sikreto mo dahil malalaman niya lahat yan, di ba? Wala nga yung mystery. Tapos meron na siya mga pwede magamit sa someday kapag ka nagkagulo kayo o pagka nag-away kayo, naghiwalay kayo, di ba? Pag may nahuli siyang kung ano man sa'yo, di ba? So ilayo mo na lang siya dyan, tapos bababa pa yung attraction at interest level niya sa'yo dyan dahil magkakaroon na kayo ng parang business vibe o friendly vibe. Dahil nga, of course, pinasok mo na siya doon sa pinagkakakitaan mo, doon sa negosyo mo. Okay? Mas maganda na ikaw na lang mag-isa para walang utang na loob, hindi pa kayo magkakaroon ng friendly o business vibe, mananatili itong romantic yung vibe, tapos may mystery pa. Okay? Tapos hindi niya pa pwedeng gamitin ito sa iyo someday. Kumaga, hindi niya malalaman yung operasyon mo. Okay? So, do it by yourself. Unahin mo na lang muna yung success mo, yung mga pangarap mo kaysa yung babae. Dahil may 4 na bilyon na babae sa mundo. Okay? Hindi ka mauubusan. Lalo na kung isa kang Olympian, okay? Isang bronze medalist na Olympian na hindi naman isang talunan at hindi naman pabaya sa sarili. Hindi ka mauubusan ng babae for sure. Matter of fact, habang tumatagal, lalo pang tumataas ang value mo. Okay? Kaya ngayon, baka nga may pumansin, di ba? Hindi natin alam. Pero, of course, lahat yan alleged, okay? Kumbaga, paratang pa lang, hindi pa naman yan hindi pa yan napapatunayan, okay? So, ang aral dito na gusto kong maintindihan ninyo ay hindi masaya magpakasal, hindi ito tama, hindi ito makakatulong para sa mga pangarap mo. Matter of fact, distraction ito, na maging hati ito ng ng oras mo, ng pera mo, ng attention mo, ng energy mo. Okay, dahil nga, of course, may asawa ka na. So, inaasikaso mo yun. Pati yung pera mo, binubuhay mo yun, binibigyan mo yun, di ba? Lalo na kung magkakaroon kayo ng anak habang bata ka pa. So, hindi yan makakabuti para sa inyo noong panahon noon siguro noong unang panahon, kahit paano okay siya. Pero hindi na ngayon. Social media era na. Kung ang game mo ay Dolphy game pa rin, sa panahon na ngayon ay 2025 na, hindi ka nag-iisip. Kailangan mag-upgrade ka. Okay? Kailangan mag-adapt ka sa sitwasyon. Dahil kung hindi ka mag-adapt sa sitwasyon, lalamunin ka ng panahon. Okay? Dahil nga, wala ka na dun sa tamang mindset para dun sa sitwasyon na yun. Okay? Hindi na tama yung mindset mo dahil yung utak mo pang old school pa rin habang nandito ka na sa 2025 kung saan may social media na. Okay, nakakabi-kabila na ang tukso, kahit sino pwede mo makalaban, kahit celebrity, kahit atleta, pwedeng i-message yung babae mo, di ba? So, dapat nag-upgrade ka rin. So, pero kung gusto niyo pa rin magpakasal, nasa inyo yan, ito naman opinion ko lang, hindi ko to sinasabi para i-convince kayo na sundin yung buhay na pinapaniwalaan ko na tama. Okay? Opinion ko lang ito. Kung gusto niyo pa rin magpakasal, gusto niyo pa rin makipagrelasyon, then be my guest. Okay? Basta't
Huwag nyo lang ako kukontakin para humingi ng free advice o tulong kapag dumating ang araw na hindi na kayo masaya, o dumating ang araw na nabawsi na kayo, o kaya dumating ang araw na iniwanan kayo, o kaya niloko kayo, iniputan o binigyan ng anak nitong babae na ito na hindi sa inyo. Okay? Huwag nyo akong guguluhin someday pagka dumating ang time na kailangan nyo na ako. Pero welcome kayo na makinig sa mga video ko. Welcome kayo na matuto at magbago. Okay? Pero huwag nyo hingian ng free advice. Okay? Magbabayad kayo. Okay? Kasi nga, yan ang rason kung ba't ko ginagawa ito o pinabalaan kayo. Kasi ayoko mapahama kayo sa umpisa pa lang. Alam ko maraming mga nagdudulong-dulungan, feeling magagaling, matatalino. Pero ito na yung pruweba. Nasa harapan nyo na mismo. Nangyayari ito. Kaya nyo pa rin maniwala, wala na ako magagawa. Okay? Pero sa mga naniniwala sa akin, umiwas kayo sa mga bagay na katulad nito. Dahil wala nga may dudulot na maganda sa inyo ang marriage. Malungkot lang yan. Toxic yan. Walang kwenta yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya maraming single mom, kaya maraming broken fam. Kasi nga, hindi na tama ang pagpapakasal. Okay? Hindi na siya advisable. Hindi na siya makakatulong para sa relationship ninyo. Mas mabuti pa kung magde-date na lang kayo. At least na nanatili yung sabihin nating parang what do you call this, yung kumbaga yung pakiramdam ng honeymoon vibe. Okay, mananatili yun ng matagal na panahon, hindi lang sa umpisa kundi sa matagal na panahon, kasi nga mananatili na naghahabol siya ng validation mo. Hindi katulad ng binigay mo na yung validation kaagad, wala na siyang i-chase sa'yo, so therefore wala nang challenge, wala na ring excitement, di ba? Parang naglaro ng basketball nang nakuha mo na yung trophy. Okay? Tapos na yung liga Tapos na yung laro. So, ano pang exciting doon? Okay? Actually, gaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, minsan naglalaro tayo ng basketball, hindi naman dahil sa trophy lang, kundi dahil doon sa proseso para makuha mo yung trophy. Yung fun nun. So, kung sa umpisa pa lang, ibinigay mo na kaagad yung trophy sa kanya, nang hindi mo man lang siya pinaglalaro o hindi mo hinayaan na mag-enjoy siya doon sa game, then ano mangyari? Mababato siya. Okay? So, marriage is too big. Okay? Hindi ko masabi dito. So, yeah, marriage is not a good option or the right option para gawin mo para sa life mo. Unahin mo na lang yung success mo. Hindi ka naman maubusan ng babae. Pero kung gusto mo pa rin gawin yun, then gawin mo na lang yun someday. Pagka matanda ka na, well experienced ka na, marami ka nang na-date na babae, naabot mo na yung tunay mong potential, tapos pa-retire ka na, saka mo na lang gawin yun kung gusto mo pa rin magpakasal. Pero one thing is for sure, pagka sinunod mo yung mga sinabi ko, lalo na yung nakipag-date ka na o marami ka nang nakilalang babae, tinan mo, someday baka ikaw pa mismo magsabi na hindi talaga tama ang marriage. Ngayon lang yan kasi hindi ka pa nakaka-experience ng maraming babae. Pero pag naka-experience ka na ng maraming babae, ikaw mismo masasabi mo na hindi magandang desisyon ang magpakasal. Lalo na kung makikilala mo ang mga kababaihan at malalaman mo ng mas malalim pa ang female nature. Okay? May kita at may kita mo yan. Lalo na't sabihin nating magiging mas wise ka na kasi pagkadating na matanda ka na dahil sa dami ng may experience mo. Lalo ka matatakot na may makasamang babae sa loob ng bahay mo dahil nga mas maiintindihan mo na ganun pala talaga sila kabrutal. Okay? Lalo na kung makikita mo kung matututunan mo o may experience mo yung mga babaeng may asawa na. Okay? Pag kayo nang nakasama mo, kikilabutan ka na someday na baka dumating ang araw, mapunta ka dun sa kabilang side na yun. Which is actually napaka-posible rin talaga. Pero may game tayo para dyan, para hindi mangyari yan. Pero posible pa rin mangyari yan, okay? Kaya mas mabuti na lang kung hindi ka magpapakasal. Pero kung gusto mo pa rin, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, tutukan mo pa rin yung grind and purpose mo, yung self-improvement mo, at yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal. Okay? Mag-ingat kayo, tandaan ninyo, kabi-kabila ng mga example. Imulat nyo yung mga mata ninyo. Pero kung gusto nyo pa rin gawin, be my guest. Basta, walang iyakan.